Mission. So, magandang hapon po muli sa bawat isa. Excited po ba kayo sa ating mensahe this afternoon? Amen. So, unti-unti na-unlock natin yung ating mga fruit of the Holy Spirit. So, let's just a quick recap. Of course, our series focus is about the fruit of the Holy Spirit. So, siya po yun. We are done with our 5 fruits and pang-anim po yung pag-uusapan natin. So, just to give you an overview, our series focus is we are discussing what it means to be filled, and empowered by the Spirit as we walk on with our daily lives. Sa pang-araw-araw na buhay natin, paano ba natin makikita ang bunga? Paano ba ma-activate yung mga bunga na yan? So, it helps us equip to walk in Spirit in our everyday decisions, relationships, and challenges. Of course, we admit, everyday, iba-iba ang pwede nating harapin sa buhay natin. But the good thing is the Holy Spirit empowers us to make decisions, to our relationships, paano ba natin dinadala, paano ba natin minamanage yung relationship natin with our family, with our workplace, with our church mates. So everything about it, mauunawaan natin ngayon sa ating series. So when the Holy Spirit leads our lives, become fully loaded with His love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And the world around us can't help but take notice. So each week, we activate a fruit that makes us more like Jesus and radically transform the way we live and love and lead. So again, this month of October, pinag-usapan natin in week 4, it's about patience. So, sa tingin nyo, na-overcome nyo na ba yung mga hustle mode and delayed dreams through the patience that we have? Pinag-usapan natin doon na patience is not willpower, it's spirit power. When you surrender hustle and receive Spirit, waiting becomes worship. So ito yung mga mahirap natin kadalasang ma-activate at madalas nasusubok, 'di ba? Yung pasensya. So I hope that with our week 4 discussion ay unti-unti lumalawak na yung pasensya natin. Humahaba na. Yung waiting na natin sa buhay natin, sa mga pangarap natin, parang okay na lang, Parang handa tayo when the right time comes. Di po ba? So, in the following week, nagkaroon po tayo ng series break. It's our SOF, Seed of Faith Anniversary, wherein our topic is God builds, so build with Him. So again, muli tayo ay kinatok ang mga puso natin kung sa ating buhay, sino ba ang foundation natin? Sino ba ang bumubuo sa buhay natin? So tayo ay in-invite, na makisama tayo sa pagtatayo ng ating Panginoong Diyos sa mga buhay natin. Di po ba? So on week 5, which is last Sunday lang, it's about kindness and goodness. So, rising above cruelty, compromise, and culture pressure. So, pag sinabi natin kindness, it's our love in action. Di po ba? So, how we treat other people, that's how we show our kindness. When we say goodness, it's about being morally upright. Meron kang moral integrity. So, again, ang ating pag-uusapan today is faithfulness, overcoming flaky faith and half-hearted commitment. So inaanyayahan ko ang lahat to read our series verse for the month. It's in Galatians 5, verse 22 to 23. Sabayan niyo po ako. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Hallelujah. Let us pray and let's invite the presence of the Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, our Father, oh God. Truly, Lord God, you are in this place. Alam namin and we are acknowledging, Lord God, nasasamahan mo kami sa hapong ito. It is not
according to our ways, Lord God, according to what we want to hear from you, kundi, Lord, ikaw mismo, Lord, yung boses mo, yung puso mo, Lord God, ang siyang maririnig namin sa hapon ito. Lord, whatever distractions, Lord God, in our thoughts, Lord God, worries man to, Panginoon, Lord God, pain man to, problema man ito, Lord, you know everything about us. Wala kaming maitatago sa iyo. Kaya't nagtitiwala kami na sa hapong ito, Panginoon, Lord, your message, Lord God, will give us the power, Lord God, to trust in you, to depend in you, to acknowledge that you are in control of our life. For you, our God, is faithful. Yet let your faithfulness manifest, Lord God, in our lives. And let your faithfulness, Lord God, be our anchor, Lord God. Kung ano man yung mga pinagdadaanan namin, whatever challenges, whatever seasons we are in through, Lord God, Lord, alam namin, kasama ka namin. Kaya't Lord, sa hapong ito, ang iyong mga anak na naririto, Lord God, ay bubuksan mo ang mga puso at ang kanilang mga pandinig upang marinig ang iyong mensahe. Lord, we claim that there will be transformation in our lives, oh God, in the mighty name of Jesus. Even, Panginoon, sa mga nakikinig at nanonood, Lord, you have the ways, Lord God, to touch their hearts, Lord God, through your message, oh God. Panginoon, sa hapong ito, let your name be glorified, Lord God. Lord, less of me, more of you, Lord God. I humble myself, Lord God. It is not by my own knowledge and wisdom, but only through you, Holy Spirit, who dwells in me, Lord God, who will be glorified in me, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na maging isang lingkod mo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, Lord God, katulad ko, Panginoon, Lord God, kami, Panginoon, Lord God, we have favor in your eyes, so God. And we believe that we are able to claim that this afternoon, oh God. Lord, salamat po, Panginoon, sa hapong ito, Lord God. Ikaw ay aming maririnig, ikaw ay aming makikita, ikaw ay aming mapapasalamatan at mapapapurihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo. So, excited po ba tayo sa ating pag-uusapan? Amen. Dapat, no, excited tayo. So, ang atin pong pag-uusapan nga, again, is about faithfulness. So, sabi nga, ang ating pong series verse is in Proverbs. No, our main verse for this afternoon is in Proverbs 3, verse 3 to 4. Sabi po dyan, let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, and so find favor and high esteem in the sight of God and man. So kung sa ibang translation, no, para mas mabilis nyong maunawaan, sa NIV, sabi po dyan, let love and faithfulness never leave you. So yun po yung sinasabi sa atin na nasa buhay natin, kailangan nakikita ang pananampalataya natin at ang katapatan natin. Sabi po dyan, bind them around your neck and write them on the tablet of your heart. Meaning to say, mga kapatid, this is a figurative illustration of the Lord. Now, when you say bind them around your neck, it shows, nakikita, how you live, no? How you act, no? Sa pakikitungo natin sa kapwa natin. And write it in your heart. So inwardly, natra-transform ang puso natin, kaya outwardly, nakikita yung katapatan sa mga buhay natin. Nakuha nyo po? So yun ang nais ng Panginoon na maunawaan natin this afternoon, that how we are going to live faithfully in our lives. So, ang sabi nga dyan, and the promise of the Lord, no, kapag nalakaran natin yung faithfulness sa buhay natin, we will find favor and high esteem in the sight of God and man. Amen po ba? So, let us first define faithfulness para naman mas madali nating maunawaan yung mga pag-aaralan natin. So, sa Hebrew po, it is called emuna. Emuna. Yan. Meaning firmness, steadiness, reliability, trustworthiness, or fidelity. No? And sa ibang definition, it means being steadfast, loyal, and dependable.
Staying true to your commitments, promises, and relationships no matter the circumstances. So very straightforward naman po yung meaning, no? At pangatlong definition, no, nakuha po natin, is a fruit of the Holy Spirit that reflects trustworthiness and unwavering devotion to God. It means continuing to obey, believe, and serve Him even when life is difficult or uncertain. Okay? So, yun po yung pag-uusapan natin. Yun po ang kahulugan ng faithfulness. So, meron tayong story, no? It's about Horatio Spafford, no? I believe na-discuss na natin to sa ating isang series, no? In one of our series, I think now playing yun. Siya po yung writer nung It Is Well With My Soul. So yung it is well with my soul. So, just to give overview ng kanyang story. No? So, si Horatio po, isa siyang lawyer. No? So, he was a lawyer and a senior partner in a large law firm invested in real estate north of Chicago in the spring of 1871. Meaning to say, matagumpay po siya sa kanyang karera as a lawyer. And he is also a businessman. He invested, no? So, dumating yung time na ang kanyang anak na lalaki ay pumanaw sa sakit. And the day after, dumating sa point na yung mga investment niya ay nawala by fire. No? So lahat nawala. And a year after, no, nagkaroon din ng tragedy. 2 years after nung Great Chicago Fire wherein nawala lahat ang kanyang kayamanan, no, investment, may nangyari, no, na tragedy. Sabi doon, the Spaffords planned a trip to Europe. May plano silang pamilya na magpunta ng Europe. But because of what happened nga, naiwan siya. Yung kanyang 4 na daughter at asawa lang ang natuloy, no? So what happened is that 4 sa kanyang anak ay namatay sa tragedy. So nagkaroon ng trahedya, no, sa dagat, no? At yung kanyang asawa lang ang nag-survive. So imagine po yung kanyang buhay after mawala yung kanyang nag-iisang anak na lalaki, successful nga siya, pero dumating sa point na wala lahat ng yaman niya, and then suddenly, yung 4 na anak niya ay, na kanyang mga anak na babae ay kinuha din ng Panginoon. So, sabi nga, in a tragic shipwreck, he still trusted the Lord, no? After the disaster, he wrote the hymn, It Is Well With My Soul, testifying that faithfulness in sorrow and trial produce lasting impact. So, meron po siyang letter para sa kanyang mga kaibigan. So, ito po yung letter niya, no? Sabi niya dito, we are so thankful, dear friend, that we can trust our Lord when all is dark. He has been so good to us. This is a letter that quoted by friends and biographer, written shortly after the shipwreck that claimed his 4 daughters. So sabi niya, no, ganun yung attitude niya. No? Andun pa rin yung attitude of praise and thanksgiving niya despite ganun yung tragedy naranasan niya. Tayo po ba? Ano po ba yung seasons ng buhay niyo sa mga oras na to? Wherein you felt na parang, Lord, nandyan ka ba? Lord, naririnig mo ba ako? Are you still with me? Knock, diba? Bakit, Lord, sunod-sunod yung trahedyang nangyayari sa akin? May mga ganun po ba tayong moment sa Panginoon? Si Horatio, hindi po yun ang sinabi niya sa Panginoon. He still trusted God. And God gave him hope. Kaya niya nagawa yung kantang, It Is Well With My Soul. Imagine losing your loved ones. Masakit yun, di ba? Masyadong masakit, pero hindi yung pain yung nakita niya.
kundi nagpasalamat siya sa Panginoon dahil kasagitna ng kadiliman ng buhay na nararanasan niya, he can trust God. And so we are too. Gaano man kadilim ang buhay mo, gaano man kahirap ang sitwasyon mo, magpasalamat ka dahil may Diyos ka na gumagabay sa'yo. Alam mong may Diyos ka na hindi ka pababayaan. Na pangyayari ang mga bagay sa buhay natin all according to Him. 'Di ba? Sabi sa Ecclesiastes 3, no? Lahat ng seasons ng buhay natin, lahat yan, inaalaw ng Lord. Nakuha niyo po? Kaya nga, grabe yung gratitude pa rin niya sa Panginoon. Di ba minsan, pag sobra tayong nasaktan, no? Para ang hirap nga mag-pray eh. Iiyak ka na lang. Pero siya, he can utter praises to God. He can utter thanksgiving to God. No? Ganun yung puso ng meron siya. His quiet gratitude and steadfast trust even in unimaginable grief. Hindi mo kayang ipaliwanag yung pain na nararanasan nila. Pero nagtitiwala sila sa Panginoon. Maganda kasi sa ating mga Kristiyano, alam natin na tayo ay may Diyos. So ano ang sabi sa Habakkuk 2 verse 17 to 18? Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Nakuha niyo po yung ibig sabihin ng salita ng Panginoon? No? Na kahit wala ka ng isasaing, kahit wala kang pamasahe papunta sa trabaho, kahit parang ang gulo-gulo ng buhay mo sa loob ng pamamahay mo, no? Magpasalamat ka sa Diyos dahil buhay ka. Wala kang sakit. 'Di ba? No? Let's have that kind of gratitude from God. Na yung iba, no? Nandun sa ospital, nakaratay sa karamdaman. Pero kayo, gumising ng may hininga, walang karamdaman, at makakapagpuri sa Panginoon ng buong kalakasan. Di po ba? So, kahit hindi umaayon ang panahon sa atin, there's always reason for us to rejoice in the Lord. Amen po ba? Yan ba ang mga mukhang yan ay nagpapasalamat sa Panginoon? Amen! Ba't parang malungkot tayo? No? Batid ng Panginoon ang pinagdadaanan nyo. Kaya ang maganda, alam natin, no, na ang Diyos natin ay mapagkakatiwalaan natin na tutulungan niya tayo. Amen? Amen po ba? Yan. So, ngayong kasing panahon, no, ang daling makaapekto ng mga sitwasyon sa paligid natin, sa mga decision makings natin, sa buhay natin, 'di ba? Sa reaction ng emotion natin. Kaya hindi ako nag-social media, no? Nagpo-post lang ako ng picture for memories ng aking mga anak, pero wala na. Kasi why? You will react no? So meron pa ba kayong mga pinanonood na mga serye ng hearing, no? Nakikinig pa kayo? Matyaga pa kayo nakikinig? No? Ako, I leave it all to God no? No? The Lord, you are a just God, no? Ano na lang natin, ipanalangin natin sa Panginoon. Kasi as a taxpayer, masakit Napakasakit. So, di ba? No, it's only through God that we can trust Him na hindi niya tayo pababayaan. Di po ba? Na makakamtan din natin yung hustisya, no, sa mga buhay natin. So, anyway, going back, no, sa buhay natin talaga, it's all fast-paced. Everything instant. Gusto lahat yung mayaman agad. Gusto lahat asensado agad. Gusto lahat promoted agad, di ba? Kaya kapag hindi mo nakuha yung promotion mo, kaya kapag hindi na nag-boom yung negosyo mo, no, madali kang mawala ng pag-asa. Kadalasan, nawawalan ka ng pananampalataya. Di ba? Nababago yung tiwala mo. Nagsusway-sway na yung faith mo sa Lord. Siyempre, pag asensado ka, boom yung business mo, praise God. Tatestify mo yung goodness ng Lord. Pero pag hindi na, paano? Nananahimik ka na lang ba? Di ba? So, ganun yung kasi lahat, kaya nga nauuso ang mga scam.
Kasi yun yung realidad na ang mentalidad ng tao ngayon gusto instantly mayaman, instantly promoted, instantly masaya, 'di ba? No, hinahanap natin yung life na everything na makukuha natin agad-agad. Di po ba? So, laging may instant result. So, sabi nga po ni Dallas Willard, this is a reminder that you must ruthlessly eliminate hurry from your life. Hurry is the great enemy of spiritual life in our day. No? Mahirap pag lagi tayo nagmamadali. At times baka pagising natin, dahil alam natin na late ka sa alarm mo, kagaya kanina. Na-late ako sa alarm ko, pero glory to God, no? Nakaabot ako. So, alam niyo po yun, yung hurry, no? Pagising mo sa umaga, oops, traffic ako, nakalimutan mo magpasalamat sa Panginoon. So, yung mga simpleng ganon, di ba? Dapat lagi nauuna, pagising mo pa lang, no? Pagising, pagmulat na lang ng mga mata, Lord, thank you. Thank you, Lord. I am blessed, I am favored, I am happy, I am joyful. Di ba? Pagbangon mo, bago na yung mood mo. 'Di ba? Kapag nararanasan natin, pinupuri natin ang Panginoon sa umaga, 'di ba? The Spirit that dwells in us, talagang makikita mo na kumikilos. Mararanasan mo na kumikilos. So yun ang sinasabi ni Dallas Willard, na kailangan, kung maaari, i-eliminate natin yan. Yung mga pagmamadali natin, yung mga gusto natin na instantly, no? Instantly mabago yung asawa mo, instantly mabago yung anak mo. No? So i-eliminate natin. Kailangan yung spiritual day natin, yung spiritual natin sa Panginoon on a daily basis, dapat yun yung nauuna. Kasi pag inuna mo ang Panginoon, everything falls on the right places. Matthew 6:33. 'Di ba? So, faithfulness is not measured by speed or visibility, but by perseverance, consistency, and commitment to God's will. So yung mga quiet devotion natin, no, kapag small act lang yan, para na talagang ang priority natin, pinapakita natin, ang priority natin ng Panginoon. Di po ba? So yung commitment natin na i-worship ang Lord every day of our lives. When you are at work, when you are in school, sa bahay ka, we worship God. Diba? So, in Galatians 6:9, sabi diyan, let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we did not lose heart. Katulad ng mga farmers, diba? Hindi naman agad-agad na kapag sila ay nagtanim, meron agad expected na bunga. O ikaw, apple, kailangan in 1 month magbubunga ka na. At times hindi natin napapansin, ganun tayo sa buhay natin. Di ba? Na naging faithful ka lang na umattend ng service, no? Umattend ng faith group, no? Yung prayer mo sa Lord, Lord, baguhin mo na yung asawa ko. No? Pero hindi pa rin nagbabago. Di ba? Parang ang tagal. Lord, magkaroon naman ako ng breakthrough sa finances ko. Ang tagal ko nang nagtatides. Ang tagal na katang inuuna. Pero parang ang tagal, Lord. But parang hindi pa rin ako nakakaahon sa utang ko. Yung mga ganun thing. At times, aminin man natin o hindi, dumarating tayo sa point na we thought of that. Naiisip natin yan. Pero isipin natin, lahat ng bagay, no, ay may proseso. May progress. Huwag kang magmadali. Huwag kang mainip. Sabi nga, one step at a time. Unahin mo yung mga simple act that will, make you closer to God. Kasi kapag lumalalim ang relasyon mo sa Panginoon, lahat ng bagay na hihingin mo, 'di ba? Ibibigay yan ng Panginoon eh. Kasi bakit? Kapag sinabi ng Diyos at pinangako ng Panginoon sa'yo, ibibigay niya yan. Amen? Amen. Pakpakan natin ng Lord. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. So, tanungin natin ang mga sarili natin. Am I holding on when it's inconvenient? Am I loyal when progress is slow? Am I allowing God to work through my consistency even when results are invisible? So tingnan natin, no?
Nagiging faithful ka ba sa mga small progress ng buhay mo? Di ba? Committed ka ba sa mga maliliit na pinapagawa sa'yo ng Diyos? Sumusunod ka ba? Nakuha niyo po? O ang pinipili mo lang yung convenience sa'yo? O may hayo tayo, ay hindi ako sasama dyan, mainit. Diba? Pagod ako. Diba? Pero naglilingkod ako sa Lord. Think about that. Commitment pa rin ba yun? Faithful pa rin ba ako sa pagsuserve? Wherein, pinipili mo lang yung mga bagay na gusto mong sundin. So those are the things, no? Na kailangan check natin yung heart natin. Are we really that loyal and committed, faithful servant of the Lord? No? So sabi nga ni John Stott, faithfulness is the evidence of a life surrendered to God even when no one sees. 'Di ba? Kapag sinurrender mo ng totoo ang buhay mo sa Panginoon, mga kapatid, you will be faithful to God. Kasi bakit? Hinahayaan mo siyang kumilos sa'yo. Sumusunod ka sa lahat ng pinapagawa niya sa'yo. Mahirap man, 'di ba? Matagal man, 'di ba? May luha man sa loob ng ministry. Susunod ka sa Panginoon. Kasi bakit? Yung buhay mo binigay mo na sa Diyos. Hindi mo na makikita yung hirap. Hindi mo na makikita yung mga sacrifices mo, kundi ginagawa mo yun dahil para sa Diyos. 'Di ba? Kapag sinurrender mo yung buhay mo sa Panginoon dahil alam mo, Diyos mo siya mahal mo siya, makapangyarihan siya sa buhay mo at kahit anong ipagawa niya sa'yo, susunod ka. Without a doubt, without hesitation, without asking, why, bakit ako, Lord, pwede naman sila. 'Di ba? That's a question of faithfulness in us, servants of God. 'Di ba? Na bakit mo pipiliin ang mga bagay na ipapagawa sa iyo? Di po ba? Anything na kaya mong gawin, kahit walang nakakakita sa iyo, kahit hindi ka ino-honor ng ministry leader mo, ng pastor mo, you will do it because why? The Lord asked you to do. Amen? Hindi naman kailangan natin ng mga recognition, 'di ba? From other people, no? Masarap that you are being appreciated, no? Na nababati ka, nare-recognize yung hard work mo. But more so dapat ang isipin natin kung talaga bang pleasing sa Panginoon yung mga bagay na ginagawa natin. Amen po ba? Amen. So, sabi nga, every time you choose to honor your commitments, even quietly, you are reflecting God's steadfastness and leaving a legacy that endures beyond immediate circumstances. Po ba? So, in James 1, verse 12, blessed is the man who endures temptation. For when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. Mga kapatid, despite that our culture glorifies speeds and shortcuts and recognition, no? Dapat tayo hindi doon nakatuon ang focus natin, ang desire natin, di ba? Kundi magpapatuloy tayo sa pananampalataya natin. Despite of distractions, despite of the hassles, despite of mga challenges sa buhay natin. Dadaan ka sa pagsubok? Yes. Walang taong hindi dumadaan sa pagsubok. Tapikin mo nga yung katabi mo kung siya ay sinusubok ngayon. Ayan. Sinusubok yan kasi baka nakaidlip na Sinusubok ng kaaway yan na i-snatch siya. Kasi ng kaaway na marinig niya yung mensahe ng Diyos. Kasi magbabago yung buhay niya 'di ba? Pero pag attentive yan, na pick up niya lahat, lalakaran niya yan. Doon niya na ngayon mararanasan yung pagpapala, yung grasya ng Lord, yung kapangyarihan ng Panginoon. Kasi yung isang salita pala na sinabi ko, yun na magpapabago ng buhay niya. Amen po ba? You never know. You never know how the Lord will speak to you. Amen po ba? Amen. Amen. Palakpakan niyo ang Panginoon.
Yan ang gusto ko sa 3 p.m. Walang tulog. Amen. So, bagamat challenging ang oras na to, because the Lord is with us, no? Yung atmosphere ng Panginoon na nagko-comfort sa atin, nagbibigay sa atin ng, what do you call this, ng tapik na kaya mo yan, anak. Amen? Yun yung nararanasan natin. So, what have I lost because I choose convenience over commitment? Oh, binanggit ko na kanina example, di ba? So, yung mga simpleng, ano ba yung hindi ko narinig? Di ba? Yung mga ganun. Simple illustration lang yun. Which promises or opportunities have I abandoned too early and how could enduring have changed the outcome? So, meron pa tayong mga ginigib up sa buhay natin. Meron pa tayong mga kinakamay sa buhay natin. Masyado ba natin minamadali yung mga bagay-bagay sa atin? 'Di ba? Parang katulad nung story ni Abraham, 'di ba? At ni Sarah. 'Di ba? May pangako ang Lord. Pero dahil natagalan sila, ano nangyari? Kinamay nila. At some point in our life, ganun eh. Lord, na-receive ko to 2 years ago, ba't hindi pa nangyayari? 'Di ba? Ba't parang ang tagal? Ganito na lang kaya gawin ko, Lord. I-bless nyo na lang po ang mga kamay ko sa lahat ng mga gagawin ko. Di ba? May ganun. Di ba? But the thing is, yun ba talaga yung pinagagawa sa'yo ng Lord? Sometimes kasi, pinipili natin yung convenience natin. Yung tinitingnan natin, yung sarili natin na kaya natin. Nawawala na tayo sa dependability natin sa Panginoon. No, hindi na tayo dumedepende sa Panginoon. Hindi na tayo nagtitiwala sa Kanya, kundi sa sarili na nating kakayanan. Kaya marami tayong nami-miss na opportunities in the process. Alam niyo po ba, di ba sabi ng Panginoon, lagi natin siyang kasama. Ibig sabihin, lahat ng pinagdadaanan natin, lahat ng ginagawa natin, it's a progress for us. Na mabuild yung faith natin sa Kanya at yung tiwala natin sa Kanya. Di po ba? Pag ginawa natin on our own, may mamimiss tayong opportunity. Hindi natin makikita kung ano ba talaga yung nais ng Panginoon sa atin. And ang pangit pa nun, nade-delay. Di po ba? Kaya kailangan we trust in the Lord in whatever process ang pinagagawa niya o ano man yung sitwasyon na meron tayo sa buhay natin. Amen po ba? Amen. So sabi po, ni Oswald Chambers, faithfulness is not measured by how much you do when life is easy, but by how you remain loyal when the word is hard. No, kahit mahirap, sige, tuloy ako. Di po ba? Kahit parang hindi ko na maisingit sa oras ko yung ministry, maglilingkod ako. Hindi dapat ganun eh. We should prioritize God above everything. Walang taong hindi busy. It's just a matter of choosing your priority. Tama po? Ganun dapat. At kahit nahihirapan ka sa buhay mo, di ba? You remain loyal and obey God kung ano man niyang pinagagawa sa'yo. No? You remain true to your commitment to God. Amen? So, sabi nga in Proverbs 3 verse 3 to 4, ito yung main verse kanina, ulit natin. Let that mercy and truth forsake you, bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, and so find favor and high esteem in the sight of God of man. Ibig lang sabihin, every day of our lives, kailangan magawa natin. No? Maisabuhay natin. Na kung saan talaga kailangan inwardly, no, binabago tayo ng Panginoon, and outwardly, we are showing that faithfulness and the love of God to other people. Kasi yun yung mahalaga eh. No? Hindi mo naman kayang ipakita yung bagay na wala ka. So kanino ka aasa? Sa source of faithfulness, sa source of love, none other than our God. Tama po ba? No? Gusto mong maging tapat. Lord, gusto kong maging tapat. Pero hindi mo magawa. Kasi bakit? Kasi nga kulang ka sa pakikipagniig sa Panginoon. Di ba? Ang simple lang eh. Pero ito totoo naman talaga eh. Mahirap maging tapat. We always fail. But the good thing is that God never
fails us. Amen ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Sabi nga, even in the smallest areas of life, God notices faithfulness. Lahat yan alam. Sige, mag-isip kayo ng mga bagay na sa tingin nyo kinalimutan na ng Panginoon. Yung mga ginagawa nyo, small act of kindness, small act of faithfulness, sa tingin nyo, wala sa Panginoon. Kasi hindi ka na-appreciate o nare-recognize ng tao. No, mga kapatid. Lahat nakikita ng Panginoon. And in His proper time, you will reap what you sow. Amen po ba? Amen. So, yung mga actions ba natin consistent sa puso ng Panginoon? Yung mga everyday commitments ba natin, honor natin siya? As much as our mga big promises to God. So, mahirap ang nangangako sa Panginoon. No? Dapat we stay true to what we commit to God in small and in big promises natin. Amen po? Am I cultivating a lifestyle where faithfulness is natural, not forced? Alam niyo po yung pagiging tapat? Hindi naman talaga yan pinipilit. Kusa yan nating nagagawa. Kasi bakit? The dwelling of the Spirit. Amen? It is the Spirit that empowers us. Sabi ni Billy Graham, a godly life is always the best advertisement for Christianity. Sa opisina, sa eskwelahan, no? Sa mga tao nakakasalamunan sa pamilya natin, hindi mo kailangang ipangalandakan na ikaw ay Kristiyano. Makikita at makikita sa mga kilos at gawin mo. Amen po ba? So, the more na tayo ay nakikinig sa Panginoon, lumalapit sa Panginoon, yung katapatan na yan, yung mga bunga ng Espiritu na yan, kusang maa-activate sa ating mga buhay. So, sabi nga po, the Spirit empowers steadfast commitment. Faithfulness is not solely a matter of human willpower, it is the fruit of Spirit-led perseverance. 'Di ba? Hindi naman talaga kaya natin sa sarili lang natin. Tingnan mo yung katabi mo. Maaaring kanina nangako yan na ililibre ka ng ice cream, pero nagbago isip niyan. Kasi bakit? Nakita niya yung pera niya, kulang na pala. Nakita mo ba? Yung mga small act na ganon, hindi talaga tayo faithful eh. Hindi talaga natin kayang maging totoo sa mga commitment natin. 'Di ba? Sandaling lang, wala na. Hindi na natin natayuan yung pangako natin. Pero ang kagandahan nun, yung Diyos natin tapat eh. No? Ang Diyos natin ay tapat. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Yung strength natin to remain loyal and committed, it is all because of the Holy Spirit. It is all because we have that kind of relationship sa ating Panginoong Yesus. Na nagmamanifest sa buhay yung glory niya. No? Nakusa tayo nagiging tapat, nagiging convicted tayo. Oh, nangako ka sa Panginoon na ikaw ay sisimba. Pero bakit tinatamad ka? 'Di ba? So the Holy Spirit will convict us. Marami kang reasons. But the Lord will provide for you, will empower you, will help you. Para magampanan mo yung commitment mo na yun. Para maging loyal ka. 'Di ba? Ang sarap lang ng tayo ay Kristiyano. Nare-realize po ba natin yon? 'Di ba? How thankful dapat tayo. Yung heart of gratitude, dapat lagi, yun yung bukang bibig natin. Kasi yun yung Diyos natin eh. Sabi nga in Philippians 1 verse 6, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Ano mang bagay na sinimulan ng Panginoon sa'yo, sigurado, yan ay matatapos sa biyaya ng Panginoon. Amen po? Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang Lord. Faithfulness becomes a legacy when we rely on the Spirit to guide, strengthen, and sustain us. Ang Holy Spirit lang naman talaga lahat. Sa Kanya lang din nagmumula para tayo ay magkaroon ng katapatan na bunga
no, sa atin. So, it is through the Spirit that our commitments reflect God's faithfulness and integrity in every sphere of life, work, relationships, and ministry. Di po ba? So the question is, am I relying on the Spirit to strengthen me when my own resolve is weak? Hinahayaan ba natin ang banal na Espiritu, no? Na strengthen tayo kapag tayo ay nanghihina? Or we just don't do anything, no? Wala lang. So do I seek God's power to remain faithful in unseen on unrewarded areas of my life? Kapag ikaw ay nanghihina na kapatid, the more ka dapat lumapit sa Diyos. Kapag ikaw ay nalulungkot, buksan mo ang Biblia. Iko-comfort ka ng Lord. Kung nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo na para ba ang lahat sa buhay mo ay hindi umaayon sa gusto mo, lumapit ka sa Panginoon. Manalangin ka. Tanungin mo siya, Panginoon, ano ba itong nararanasan ko? The more we seek God, the more we understand what we are going through. Every seasons of our life, nandyan ang Lord. Ang problema lang natin is that nagkukulang tayo sa paglapit sa Diyos. Nagkukulang tayo na kilalanin ang Diyos. Sa loob ng isang linggo, ilang oras ang binibigay natin sa Diyos? Tuwing linggo lang, nakatulog ka pa. Pero ang Diyos, kapag umiiyak ka, kapag nasasaktan ka, at nagsusumbong ka sa Kanya, hindi ka ba niya inaaliw? Hindi ka ba niya tinutulungan? Hindi ka ba niya pinapalakas? So yung everyday commitment natin na isik ang Panginoon, yung daily devotion natin, daily prayer, daily worship, it matters. It is strengthen our faith. And so we become faithful to God. But if we just rely on ourselves, no? Wala. Hindi natin kaya. Simple things, hindi natin kayang gampanan. Maging totoo sa mga commitment natin. Di po ba? Faithfulness empowered by the Spirit is not passive endurance, it is active, courageous, and transformative. Di ba? Kung alam mo, no, ang banal na Espiritu, ang Panginoon, ay patuloy mong nararanasan kumikilos sa iyo. Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon na pinagdadaanan mo, you will always be faithful. Dadaanan mo yung proseso by depending on the Lord, by relying on Him, by surrendering all to Him. It is God, it is the Holy Spirit who will empower us to overcome everything in our lives. Kahit gaano kasimple, no? Ikonsulta natin sa Panginoon. Lapit sa Panginoon. No? Yung simpleng paghahanap ng parking space, no? Lord, bigyan mo kami ng parking. Nangyayari. Diba ang sarap-sarap nakasama mo ang Diyos sa buhay mo? Amen. Kung kailangan mo ng instant, ibibigay yan ng Lord. Bakit kailangan kang tumingin sa mundo? Diba? Kung gusto mo ng success, ihingi mo sa Panginoon. Kung gusto mo ng promotion, idulog mo sa Panginoon. Lord, am I? Diba? Deserving of this promotion? If not, tell me how. Diba? Ang hirap kasi sa ating Kristiyano, minsan, no? We just claim that we are highly favored, we are highly blessed to the point na nawawala yung humility. Di ba? Kaya kailangan samahan din natin ng pagpapakumbaba na totoong si Jesus ang nakikita sa atin. Di po ba? That we can desire that. Wala namang imposible sa Lord. May imposible ba sa Diyos? Wala. Wala. So, our faithfulness is empowered by the Spirit. It is not passive endurance. Again, it is active, courageous, and transformative. No? Kaya nating maging tapat,
Dahil ang banal na Espiritu mismo ang nagbibigay sa atin ng katapatan. No? So when the Spirit guides our devotion, our loyalty becomes a testimony of God's enduring work in our lives and a blessing for generations to come. So, meron na po tayong 4 na reflection question about faithfulness. So, if you know about the story of Noah, so, no, yung mga kids, 'di ba? Nung mga umattend ng mga kids, school, gustong-gusto natin 'yan. Ako rin gustong-gusto ko pa rin naman 'yan, si Noah. So, dito natin i-base yung mga reflection questions natin, asking ourselves, am I really faithful, Lord? Do I lack faithfulness? Saang bagay ako kailangan maging faithful? Saang bagay ako dapat mag-commit, no? Mag-stay true, no? Sa mga commitments ko sa iyo. How can I be loyal to you, Lord God? How can I be dependable? Baka dumarating na ako sa point na hindi na ako nagtitiwala sa iyo. Nananahan na ako saan? Sa sarili kong kakayanan. First question is that how do we respond when our commitments are tested? Meron po ba tayong mga commitments sa Lord? Amen. May mga commitment tayo sa Seed of Faith, may mga commitment tayo sa ministry, may mga commitment tayo sa ating pamilya, di po ba? May mga commitment tayo sa ating trabaho, lahat tayo may commitment. Pero paano pag sinusubok ka? Committed ka magtrabaho, ginagalingan mo sa opisina, pero bigla, nag-iba ng boss. No? Mabango ka sa dating boss, biglang bago yung boss. Sisimula ulit ako, Lord. Diba? May mga ganong thing. Pero, sample lang yun. So, how do we respond on that situation? Na kapag tinitest na yung commitment natin. Sa Seed of Faith natin. No? Lord, kung kailan ako nag-commit, saka ako nawala ng trabaho. Kung kailan ako nag-commit, saka humina ang negosyo. How do we respond to that? So sabi po sa Genesis 6 verse 9 and 22, this is the genealogy of Noah. Noah was just a man, perfect in his generation. Noah walked with God. In verse 22, thus Noah did according to all that God commanded him, so he did. So alam natin yung story ni Noah, na siya ay nakita ng Panginoon ang kanyang righteousness, no, bilang mabuting tao. No? In his generations, sobrang sama ng mga tao. No? Sounds familiar, no? Parang ngayon lang, no? So, na-recognize ng Lord yung goodness niya, no, as a righteous man. And then, binigyan siya ng Panginoon ng instruction na gumawa ng ark who will save his family and yung mga animals, no, na pinili niya. So, makita natin dito na hindi naman naging madali yun. Yung commitment na yun ni Noah. Bakit? Kasi isipin nyo, ilang taon niya yung ginagawa. And sa uumpisa ka pa lang ng paggawa, marami ng mga komento, mga distractions sa paligid niya. So imagine niyo na lang na kayo yun, di ba? So, pero nakita natin, Noah remained true to his commitment. Nagpatuloy siya eh. Hindi siya nag-give up eh. Nag-give up ba siya? Ha? Nung inaasar siya ng mga tao na para siyang baliw? Ano tong ginagawa nito? Isang malaking arko, wala namang baha. Nandito, no? Sa kapatagan, gagawa ka ng malaking arko. Nababaliw ka na ba? So at times may mga ganun. Tingnan mo to si praise the Lord na to, praise the Lord na to. Diba? Lagi nagsisimba sa linggo. No? May mga ganun thing. Laging nagbabahagi ng kabutihan ng Panginoon. No? May mga questions sa atin. May mga, pwedeng pagdaanan. Pero, despite of that, Noah's faithfulness stood out in a corrupt generation. Diba? He stayed close to God when others turned away. Ang sarap sa panahon ngayon, no? Paninindigan kong pagiging Kristiyano ko. Born again ako. Magpipray ako. Pagpipray ko kayo. 'Di ba? Babahaginan ko kayo ng salita. Kahit ano pang isipin niyo. 'Di ba? Na-experience yun na po ba yung ganon?
No? Tatalikuran ka ng mga tao pag nagbahagi ka, pag nag-evangelize ka. Sino mga humahayo dito? 'Di ba? But because that is your commitment to God, itutuloy mo. And true enough, sasamahan ka ng Diyos. Sasamahan ka ng Panginoon. Faithfulness isn't just belief. It's obedience even when the task seems impossible. No? Manatili tayong tapat kahit imposible. Kasi bakit? Ang Diyos natin ay kayang gumawa ng mga imposibleng bagay. Amen po? Amen. So yung faithfulness, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi lang siya basta paniniwala. No? Yun mismo yung Diyos natin eh. Kung yung Diyos mismo natin ang nagsabi na humayo ka, gawin mo. Kahit pa mayroong mga hindrances o challenges kang dadaanan. Amen po? So in Hebrews 11 verse 7, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, sa kanyang banal na pagkatakot sa Diyos, he built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. No, dahil sa pananampalataya niya sa Diyos naniwala siya sa Panginoon na lahat ng sinasabi ng Diyos ay totoo at mangyayari. And true enough, no, na-save niya yung family niya. Na-save niya yung family niya. At ano ang nangyari sa mga taong umuusga sa kanila? 'Di ba? They vanish. 'Di ba? So, makita natin, it's a good reminder for us to have a steadfast commitment. Kahit mahirap, kahit matagal, kahit hindi mo makita yung bigger picture. Steadfast commitment demands patience, perseverance, and courage. Trusting that God honors obedience even when the outcome is unseen and that our loyalty can leave a lasting impact beyond our immediate sight. Nakita nyo naman, hindi lang naman sa panahon ni Noah natin naaalala yung faithfulness niya, yung pagsunod niya sa Panginoon. Every time that we see a rainbow, every time that we experience flood, we are reminded of what God did to Noah's generation. Amen po? Kaya yung faithfulness natin, we stay true to our commitment kahit tayo ay sinusubok. Pangalawa, what does our faithfulness say about our relationship with God? No? In verse 14 to 16 ng Genesis 6, ito yung instruction ng Panginoon. Very detailed. Make yourself an ark of gopher wood. Rooms you shall make in the ark and shall cover it inside and out with pitch. And this is how you shall make it. The length of the ark, 300 cubits. Its breadth, 50 cubits. And its height, 30 cubits. You shall make a window for the ark and finish it to a cubit from above. Ano ang ibig sabihin natin dito? About our faith, about our relationship to God. Our faithfulness with relationship to God. Ano ay pinapahiwatig ng scripture na to? These verses tells us and describe the ark's construction. Very detailed. No? Kailangan yun yung sundin mo. Hindi pwedeng -1 sa mga numbers. Hindi pwedeng +1, etc., etc. Bakit? Lahat yan alam ng Panginoon eh. Lahat ng detalye may purpose yan. Lahat ng detalye sa buhay natin ay may purpose. Alam ng Panginoon ba't mo kailangan dumaan dyan. Hindi ka pwedeng dumaan sa shortcut. Hindi mo pwedeng ipakiusap sa Panginoon, Panginoon, lampasan ko tong level na to. Sa kabila na lang ako dadaan. Hindi pwede. So, it holds a symbolic meaning about our relationship with God. So, ibig lang sabihin nun, sundin natin whatever God's instruction to us. Doon lalalim ang relasyon natin sa Panginoon. Whatever you hear from the Lord, do it. Act on it. Specifically as instructed to you. Because that, then, you will see paano
Stability or immediate reward. It is about demonstrating integrity, mercy, and steadfast love that honors God. So sabi nga po ni Charles Spurgeon, faithfulness in little things is the cornerstone of trustworthiness in great matters. 'Di ba? So, yun yung foundation natin eh. No? Kung nakikita yung katapatan natin sa mga maliliit na bagay, mas lalong makikita sa buhay natin yung mga malalaking milagro sa mga buhay natin. Amen po ba? 'Di ba? Yun eh, kailangan masubok ka muna sa katapatan sa mga maliliit na bagay para malakaran mo yung mga malalaking bagay na ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. So number 3, how can the Holy Spirit empower us to remain faithful? In Genesis 6 verse 17 to 18, no? Behold, I do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh in which is the breath of life. But I will establish my covenant with you, and you shall go in the ark, you and your sons, your wife, and your sons' wives with you. So, Noah's faithfulness was active and not passive. He didn't build the ark on his own him, no? Hindi sa sarili niya, kundi sa Panginoon mismo. Ano yung mga instruction na binibigay ng Panginoon? He followed everything. No, he followed all the detailed instruction, even though kahit hindi niya pa nakikita na nangyayari yung sinasabi ng Panginoon. Sumunod lang siya. So our faith is empowered by God's strength. Noah's ability to obey every detail of God's instruction shows that God's Spirit was empowering His will and His work. Noah didn't just endure, but he actively lived out God's purpose through the Spirit's strength. Sa tingin niyo ba makakaya ni Noah na magawa yon on his own strength? Sarili niyang galing, sarili niyang lakas? Siyempre, no? Yung strength niya, magpe-fade yun eh. Lalo't marami siyang distraction. Marami siyang challenges sa paligid na. At higit sa lahat, sobrang tagal. Alam niyo po kung gaano katagal bago napangyari yung sinabi ng Lord that there will be great flood? A decade. 100 years. Diba? So makita natin, he waited and obeyed for about 100 years before the rain came. Bakit? Kasi sa Genesis 5 verse 32, sinabi doon, Noah was 500 years old when he became a father. And then in Genesis 6, yung kanina pinag-uusapan natin, the Lord commanded him to build the ark. And when the flood came? When the flood came, Noah was 600 years. Doon natin mababasa in Genesis 7. Imagine, di ba? Ikaw, ilang taong ka na? Kristiyano, meron bang pangako ang Lord sa'yo na natatagalan ka na? No? Si Noah, 100 years. Kung tayo to, wala na. Diba? Pero God is so faithful. No? He strengthened Noah. He empowered him. Ang kagandahan kay Noah, he really relied on the Lord. He has faith in the Lord. No? He depend on God. Same thing with us. Ano man yung proseso na pinagdadaanan mo, depend on the Lord. Nangihina, hingi ng kalakasan sa Panginoon. Naguguluhan, magbasa ng Biblia, kausapin ng Diyos. Nasasaktan, umiyak sa Panginoon. Ang Panginoon laging nariyan. Lagi nating maaasahan. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. That's His word. And His promises are true in our lives. Amen? In Philippians 2 verse 13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Ang linaw. For it is God who works in you. Kung hinahayaan natin na ang Diyos ay kumilos sa mga buhay natin, 'di ba? Lahat ng purpose ng Lord sa buhay natin mangyayari. Not by our own might, sabi nga, 'di ba? But by the Spirit of God. Diba? So choose to depend on the Lord. Choose to be faithful to Him. Choose to be loyal. Choose to trust in Him. Gaano man kahirap, walang mahirap sa Panginoon.
Amen? Palakpakan natin ang Lord. Sabi ni A.W. Tozer, faith is obeying God even when you do not see the whole staircase. Diba? Lord, bakit ako gagawa ng arko? Wala namang baha. Hindi naman nagbaha sa buong buhay ko. Diba? So, yun kailangan obey, obey, obey. Diba? So, pang-apat na tanong, am I growing in faithfulness through every trial I face? Iyan ang purpose ng Lord sa mga pagsubok natin. Lalong lumalaki ang pananampalataya natin, nag-grow ang faith natin. No? Sa Genesis 6 verse 17, sinabi ng Lord, I will establish my covenant with you. Diba? So, ano yung pangako sa atin ng Panginoon? Ano yung covenant na meron ka sa Diyos? No? Diba? Panghawakan mo yun. Sasamahan ka ng Diyos. Hindi ka iiwan. Andyan yung protection ng Lord. Andyan ang grasya ng Lord. Andyan na hindi ka nag-iisa sa buhay mo. Di po ba? Kaya't lalo, whatever struggles natin, personal man, family, ministry, and all that, depend on the Lord. Be faithful. Yun lang yung gawin natin. Kasi bakit? It is God who will do in our behalf. So, ang kailangan ng Lord, susunod tayo. Magtitiwala tayo. Lalapit tayo. Yun lang, mga kapatid. And our faith will grow in Him. Diba? So, in 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7, these have come so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. No? Lahat ng pagsubok, testing of faith, tayo katulad ng ginto, no? Lagi natin naririnig, inaano tayo, dinadarang sa apoy para maging genuine. 'Di ba? The more na tayo dumadaan sa pagsubok, lalong nakikita ang glory ng Lord. Lalo rin natin nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. 'Di ba? Lalo tayo lumalakas sa pananampalataya sa atin. Lalo tayo nakakapagpuri sa Diyos. Lalo nating sinasamba ang Diyos. Kasi totoo siya, buhay siya. 'Di ba? May mga pinagdaanan pa tayong pagsubok for the past years. Yes. Pinabayaan ba kayo ng Panginoon? Hindi. There's always purpose in all our trials. But God is good and God is faithful. Hindi niya tayo pinabayaan. Bagkus, lagi niya tayong sinasamahan at pinagtatagumpay. 'Di ba? Nag-grow yung dependability natin, nag-grow yung tiwala natin, nag-grow yung faith natin. Higit sa lahat, nakakawangis tayo ng Panginoon. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Marami ng pinagdaanan yan. Genuine na ba? Genuine na. Christ-like na, di ba? Christ-like na yan, no? Kung hindi pa, huhubugin pa yan. Huhubugin pa yan. Diba? So, ganun na mga kapatid, God allows trials to probe and purify our faith, making it steadfast and strong. Trials are not obstacles to abandon our commitments. They are invitation to grow deeper in trust and perseverance. Diba? Yung mga pagsubok na yan, hindi yan, no, obstacles para tayo ay lumayo sa Panginoon. Nakakalungkot kung ikaw ay Kristiyano dahil lang sinubok ka, nanghina ka na sa pananampalataya. Nawalan ka na ng commitment sa ministry. Naglaylo ka na sa devotion mo. Hindi ka na nga nagde-devotion No? Nakalimutan mo nang mag-worship sa Panginoon. Mga kapatid, mali yun. It is an invitation. Trials are invitations from the Lord to go deeper in trust and perseverance. Because that will make us steadfast and strong. Amen? Kaya, Kristiyano, patuloy na pinapatatag ng Panginoon. Amen po? Sige po. Sabi po ni Charles Spurgeon, a good character when established is not easily overthrown. It rests upon truth and justice, kindness and goodness. Doon tayo lumalalim
'Diba? Na kapag talagang na-mold ang character natin, nako, nakikita, no? Ang kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin, ang katapatan ng Panginoon, ang katatagan ng Panginoon, ang glory ng Lord lagi ang napapapurian sa mga buhay natin. In James 1, verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance, and let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Kaya, mga kapatid, we are all under construction. And every trial, sabi, consider it pure joy. No? Consider it pure joy. No, just like what the story about Horatio, no, kanina napakinggan natin. Instead na umiyak siya, no, maglupasay siya, magtangis siya, no? Nakita niya 'yon para way na magpasalamat sa Panginoon. Kasi kahit na may pagsubok, may Diyos siya eh. May Diyos siya. Tayo ganun din. May pagsubok, may Diyos ako. 'Di ba? Pag mayroong hamon sa buhay, ano ang response natin? May Diyos ako. Kasama ko. Maaasahan ko. Mahal ako. Amen? Yun lang. Say it to whatever giants in your life right now. Sickness, diba? Struggle sa relationship. Sabihin mo dyan, may Diyos ako. Diba? Makapangyarihan ang Diyos ko. At higit sa lahat, mahal ako ng Diyos ko. Amen ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Trials are not meant to destroy faith. They are the training ground of faithfulness. Di ba? Kasi nakikita mo ang buti ng Lord eh. Hindi mo kaya, pero nakaya mo. Bakit? Kasama mo ang Diyos. It is the faithfulness of the Lord. It is the empowerment of the Spirit. Kaya nakikita yung katapatan sa iyo. No, hindi namamalaya ng mga tao sa paligid mo. Dumadaan ka pala sa pagsubok. Kasi bakit? Matatag ka eh. Faithful ka. Diba? Hindi ka nagbago. Ano bang season sa buhay mo? Diba? Lagi kang nariyan present, staying true to your commitment and loyalty to God. Amen po? So, through pressure, patience, and perseverance, the Holy Spirit forms a faith that endures and matures. Again, it forms a faith that endures and matures. Yun yung kagandahan pag tayo ay sinusubok at na-overcome natin ang pagsubok sa buhay. Na-endure natin, no? Lalo pala tayong na-stretch yung faith muscle natin. At higit sa lahat, nagmamature yung pananampalataya natin. Na ang Panginoon, hindi lang siya wishing natin, no? Na Lord, do this, do that. No. Nakikita mo ang kapangyarihan ng Lord. Faithfulness is not measured by convenience or recognition, but by loyalty in hardship. It is the choice to honor God even when the outcome is unseen. So, to summarize lang, kailangan makita natin, gaano ba ako katapat? Ask yourself, how do I respond when my commitment is tested? Pangalawa, what does our faithfulness say about our relationship to God? No? Yung katapatan mo, paano nakikita sa relasyon mo sa Panginoon? No? Dapat priority mo yung lumalim sa Panginoon. Kasi bakit? Siya ang source of faithfulness. And that comes to the third question, how can the Holy Spirit empower us to remain faithful? It is true, no? Our relationship and being dependent to God. No? Living out God's purpose through the strength of the Spirit. Pang-apat, am I growing in faithfulness through every trial? I stay committed to God. No? As we grow deeper in trust through the season of trials. To conclude, mga kapatid, steadfastness leaves a legacy. Faithfulness may be quiet, but its impact echoes far beyond what the eye can see. Yung katapatan nyo sa Panginoon, maaaring hindi nyo pa nakikita yung bunga, but it will last far what your eyes can see. Higit sa kaunawaan mo, ang mga bagay na ipapakita sa iyo ng Panginoon dahil ikaw ay nanatiling tapat hanggang wakas. Amen po ba? In Psalm 112 verse 6, surely He will never be shaken. The righteousness will be in everlasting remembrance. Ibig sabihin, kung tayo ay faithful sa Lord, our legacy will last.
laging nating maaalala sa pamilya natin. No? Generations from generations, it will benefit. No? Maaabot yan ng grasya ng Lord. Dahil ikaw ay nanatiling tapat sa Panginoon. Huwag kang mag-worry kung ikaw pala ang nakakakilala sa Lord. Manatili ka lang tapat sa Kanya. Makikita mo how God will works in your families, in your lives. No? Yun lang, mga kapatid. And sabi nga, ni Charles Spurgeon, faithfulness is the virtue that will follow us into eternity. No? Kapag nanatili tayong tapat hanggang sa dulo, 'di ba? Kahit anong pagsupok, huwag kang lumayo sa Panginoon, bagkus magpakalalim ka sa Lord. And then you will see God's purpose in your life. And then one day, no? Well done, good and faithful servant. Amen po ba? Amen. To end po, Lamentations 3 verse 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Tapat ang Diyos natin. For this afternoon, may we see ourselves, if we are really truly faithful. Faithful to God. Faithful to our family. No? Faithful to our ministry. Faithful in small things. Let's ask ourselves. Just like Noah, no? He stand firm in faith, no? He is faithful to God, who is forever faithful to us. Sana maging Noah tayo, no? May we like Noah. Maraming challenges, ang haba ng paghihintay niya para ma-fulfill yung pangako ng Panginoon. Pero indeed, our God is faithful. And may we all also be faithful to God. Sige po, let's all stand. Hallelujah, Lord, we praise you, we thank you, we glorify your name, O God. Thank you, Lord God, for your message this afternoon. Indeed, O God, you speak to each one of us, O God. We believe, Lord God, that you touch the heart of your people. May it be a moment for us to see ourselves where we are right now when it comes to our trust and dependability to you. Lord, are there times that mas pinipili namin yung convenience kaysa sa commitment namin sa iyo? Na mas pinipili namin na magtiwala sa sarili naming strength kesa dumepende sa iyo. Are there moments, Lord God, na nakita mo na nawalan kami ng pag-asa? Nakita mo na parang sumusuko kami. Nakita mo, Panginoon, na parang nahihirapan kami at parang ayaw na namin tumuloy sa pananampalataya sa'yo. Na parang ayaw na namin tumuloy magsilbi sa'yo. Na parang hindi na namin makita yung pag-asa sa sitwasyon namin. Are there moments like that in our lives, Lord? If this happens to us, Lord God, we ask for forgiveness. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran. Lumalapit kami, Panginoon, sa iyong kahabagan na kami ay patawarin. And indeed, Lord God, you remind us of what kind of relationship we have from you. If there are still, Lord God, wala pang relasyon sa iyo, sa mga anak mo na naririto, may you speak to them. Mga kapatid, to those of you na wala pang relasyon sa Panginoon, and if you think the message of the Lord opens your heart to surrender your life to Him, I ask you, natanggapin natin ang Panginoong Diyos. Only through Jesus Christ that we can experience faithfulness and that we can be faithful to Him. Salamat po sa mga nagtaas ng kanilang mga kamay. Salamat, Panginoon. Lord, nakita mo, Panginoon, kung sino sila. And sa mga kapatid namin na nagtaas ng kamay at sinusuko ang kanilang sarili, sinusurrender ang buhay nila sa Panginoon, sundin niyo po itong panalangin na to.
Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, salamat sa iyong mensahe. salamat sa inyong mensahe. Nabuksan ang puso ko Nabuksan ang puso ko na kailangan kita sa buhay ko. na kailangan kita sa buhay ko. Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, ako'y humihingi ng kapatawaran ako po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkakasala. sa lahat ng aming mga pagkakasala. Mula nang ako ay isinilang Mula nung ako ay hanggang sa mga oras na to. hanggang sa mga oras na ito. Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa buhay ko. tinatanggap kita sa buhay ko. Ikaw na ang maging Diyos ng buhay ko. Ikaw na ang maging Diyos ng buhay ko. At nagpapasalamat ako At na nagpapasalamat isinulat mo na na isinulat mo na ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Ikaw na ang maghari sa buhay ko. Ikaw na ang maghari sa buhay ko. Pinupuri kita Pinupuri kita at sinasamba. at sinasamba. In Jesus' name, Jesus' name. Amen. Amen. Ako na lang mananalangin. Panginoong Yesus, nakita mo ang puso ng mga anak mong muli ay tumanggap sa iyo. Muli, gustong i-restore ang relationship sa iyo. Lord Jesus, Lord, continue to be with them. Continue to touch their hearts, oh God. Continue to open their minds, Lord God, to surrender to you, Lord God, to open their hearts, Lord God, to make you known in their lives, Lord God. Tulungan mo na lalo pa silang lumalim sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. At Lord, yung katapatan mo, Panginoon, ay makita nila sa kanilang mga buhay. Panginoon, samahan mo sila. At pagpalain mo, Panginoon, ano man ang kanilang mga gagawin, ano man ang mga desires ng puso nila. Lord, yung glory mo, Panginoon, ay makikita sa mga buhay nila. We thank you, Lord God, for these people, Lord God. Ngayon, Panginoon, nagtitiwala kami, Lord God, na ang kagalakan, Lord God, at ang mga libo-libong anghel, Lord God, ay nagdiriwang dahil muli ay meron kang anak na muli ay bumalik sa iyo. We bless your name, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya't mga kapatid, muli, ating papurihan ng Panginoon. I believe, if we sing this song to God and ariin natin na parang panalangin natin, we'll just open our heart. Buksan natin yung puso natin at sabihin natin sa Panginoon, Lord, in every seasons of my life, nariyan ka. Dumating ako sa buhay ko na akala ko, kinalimutan mo na ako. Pero Panginoon, you are faithful. You are faithful at hindi yun magbabago. Kaya't Panginoon, loobin mo na ako rin mismo ay maging tapat sa iyo. That I'll depend and surrender everything to you, Lord God. Lord, napakasarap na ikaw ay sambahin at purihin. Dahil truly, Lord God, you are faithful in our lives. You never change, oh God. You are our Almighty God who always lift us up, who always with us, oh God, to strengthen us, to uphold us, oh God. Panginoon, sa iyo ang katapatan. Panginoon, sa iyo ang kalakasan, kapayapaan at kagalakan. Panginoon, sa iyo ang kagalingan, oh God. We declare healing, oh God. We declare breakthrough, Lord God, in our lives, Lord God. In the mighty name of Jesus. Lord, salamat. Nagtitiwala kami, Panginoon, Lord God, sa paspas mo sa bawat isa. Lord, thank you for blessing your people, for strengthening your people, for empowering your people, Lord God. Lord, nawa, Panginoon, matuloy kami, Panginoon, Lord God, na maging tapat sa iyo, Lord God. Only through you and from you, Lord God, that we can be faithful, Lord God, that we can obey you, Lord God. Lord, at times, Panginoon, na kami ay nahihiraman, Panginoon, samahan mo kami, palakasin mo kami. Lord, we have met our weaknesses, but the good thing is that you are God, is powerful. You are God, is our mighty rock, Lord God. You are our rock, Lord God. Sa iyo kami magtitiwala. Magpapatuloy kami, Panginoon. Kahit anong hirap ka, mamatagal, Lord God. Lord, salamat po. At sa hapong ito, as we surrender our life to you once again, O God, as we invite the dwelling of your Spirit in our us, Lord, bless us. Bless us with your joy. Bless us with your peace. Bless us with your love, Lord God. And dismiss us, Lord God, na punong-puno, Panginoon, Lord God, ng katapatan mo sa aming mga buhay. Lord, we bless your name. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.